Magandang araw. Ako si Neil Mark Bryan Sakaging at maaari niyo akong tawaging Brian o Bry. Akin tatalakayin ang pagmamapang konsepto ng ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Ang pagmamapang konseptong ito ay sirkular, kung saan patuloy ang pakikipag-ugnayan ng wika, kultura at lipunan. Sa ganitong konsepto, may kakayahang makaapekto at maapektuhan ang bawat elemento sa isa't isa. Bilang intelektual na nilalang na may pangangailangang sosyal, hindi maibubukod ang wika, kultura at lipunan sa isa't isa dahil manifestasyon ito ng likas na pagbubuklod ng mga tao. Ito ay bunga ng ating mga ninuno na patuloy pa ring nagbabago, nadaragdagan at nag-iibang anyo. Ang wika ay buhay at gumagalaw sa espasyo ng lipunan, kung saan ginagampanan ng wika ang pagiging behikulo ng iba't ibang anyo ng komunikasyon at pakikipagtalastasan. Sa kabilang dako, ginagamit ng lipunan ang wika sa iba't ibang sektor sa loob ng lipunan, tulad ng sektor ng edukasyon, politika, trabaho, pampublikong impormasyon at iba pa. Subalit, hindi purong wikang Filipino o katutubong wika ang talamak na gamit sa mga sektor na ito, kundi ang wikang Ingles. Dahil rito, nagkakaroon ng diskonekta sa pagkakakilanlan, pagbabago sa pagdama at pag-unawa, at napapabayaan ang mga wikang katutubo at wikang Filipino dahil sa higit na pagtangkilik sa wikang Ingles. Ang wika ay nagsisilbing daluyan at tagapagpalaganap ng kultura sa lipunan. Ito ang nagbibigay anyo sa kultura. Dahil sa wika, na ipapasa sa susunod na henerasyon ang mga paniniwala, ideya, tradisyon at kaugalian. Ang kultura naman ang nagdidikta sa kung paano isinasabuhay ang pagdaloy nito sa wika. Isang halimbawa ng ugnayan ng dalawang aspetong ito ay ang paggamit ng po at opo bilang manifestasyon ng wika, nakabilang sa mga itinuturo ng mga magulang sa bata na nararapat bigyan respeto ang nakatatanda bilang manifestasyon ng kulturang kaugalian. Ang kultura ang nagsisilbing identidad ng isang lipunan. Ang bawat umusbong na tradisyon, kaugalian at paniniwala ay magkakaroon ng pagbabago ng direksyon sa kung paano isabuhay ng lipunan ang kultura. Samantala, patuloy rin ang paghubog at pagbabago na bitbit ng lipunan sa kultura sa paraan ng globalisasyon, sining, media, modernisasyon, kolonyalismo, edukasyon at politika. Ang talamak na pagtangkilik sa kultura ng banyaga ay isa sa nakakaapekto sa ating pagkakakilanlan at nakapagpapalala ng pagkalimot sa kulturang pinagmulan. Halimbawa nito ang K-pop at ang anime, hindi sa punto na ipagkait ang mga libangan na ito, kundi sa pagkatuto na nakaugat ang pagtangkilik nito sa ilang dekadang kolonyalismong pag-iisip. Sa kasalukuyan, nagkakaroon ng alienasyon ang mga wika sa Pilipinas, lalo na sa bagong henerasyon ng mga bata na mas pinagtutuunan ng kanilang magulang na sila'y matuto ng Ingles kaysa sa kanilang lokal na wika o wikang Filipino. Subalit, kahit man ay hindi ipilit ang pagkonsumo ng ibang wika at kultura sa mga batang ito, ay hindi maiiwasan ang pagtangkilik sa wikang Ingles, sapagkat ang wikang ito ay gamit bilang primaryong wika sa bawat sektor ng lipunan, sa mga batas, politiko, negosyo, paskil sa bawat kanto, edukasyon at mga media. Malaki ang agwat ng paggamit ng wikang Ingles kumpara sa mga wika ng Pilipinas, at maliit naman ang bilang ng materyales na magagamit sa pagpapalaganap sa kani-kanilang kinabibilangang sektor. Kaya't ang pagsusulong ng wikang Filipino at mga wika ng Pilipinas sa akademya at iba't ibang sektor ng lipunan ay magandang panimula sa sangkatauhang aksyon bilang tunay na paglaya sa kolonyalismo at maisabuhay ang tunay na pagiging Pilipino. Muli, ako si Brian at salamat sa pakikinig.